Verse 7, at sa panalangin ay huwag ninyong ulit-ulitin ang mga hukag na salita tulad ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat inaakala nila sila ay pakikinggan sa pamamagitan ng kanilang maraming pagsasalita. Yung panalangin natin, dapat ito ay two-way channel, no? Hindi siya yung nagbibigkas ka ng, parang ka nagbibigkas ng mga orasyon, para kang nagbabanggit ng patay na letra sa hangin, na wala man lang nakakatanggap ng iyong panalangin. Madali naman essential. Pag yung iyong panalangin ay dumidirekta hanggang sa trono ng Diyos, masisense mo yan sa iyong espiritu. Sisimulan mo sa pagtawag sa pangalan ng Panginoong Hesus upang ang iyong panalangin, mga kapatid, ay umugnay sa iyong espiritu. At huwag kayong maging katulad nila sapagkat nalalaman ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kailangan bago kayo humingi sa Kanya. Karamihan sa mga tao, pag nananalangin tayo, mananalangin lang tayo para parang ang tingin natin sa Diyos, isa siyang wishing genie. Mananalangin lang tayo para humingi ng mga bagay na gusto natin. Pagkatapos yung panalangin nila ay patungkol dun sa mga gusto nila. Para silang hihiling sa genie na gusto nila, ito yung ganyan, ito yung gusto nila. Kaya yung Diyos, alam niya yung mga pangangailangan natin. Pero, kung gustong ibigay ng Diyos yung pinaka number 1 mong pangangailangan bago niya ibigay yung gusto mo. So, halimbawa, yung mga tao na, lalo yung mga hindi paligtas, na nakakasalamuha ko, imbis na ipanalangin nila sa Diyos, ay yung kanilang kaligtasan sa dagat-dagatang apoy. Dahilan kung ba't sila mananalangin, hindi para maligtas. Yung kanilang panalangin ay para ibigay yung gusto nilang matanggap. Halimbawa, trabaho, halimbawa, kalusugan. Pero yung gusto ng Diyos, yung kaligtasan nila. No? Na sila ay makasumpong ng kaligtasan. Imagine ko yung barko, tsaka yung mga tao na nalulunod. Nalulunod na sila sa kanilang sitwasyon. Pero imbis na hingiin nila yung salbabida na magliligtas ng kanilang buhay, ang hihingin pa nila ay pagkain. Oo, kumakain sila. Oo, pangangailangan nila yung mga pagkain. Pero sa ganitong sitwasyon, mas pangangailangan ninyo yung salbabida. Mas pangangailangan niya pa rin ang maligtas. Kaya, yung panalangin na pangangailangan ninyo sa Ama, kailangan hihipuin nyo muna yung damdamin ng Diyos sa panalangin. Pag mananalangin tayo, mga kapatid, palagi natin hihipuin, Panginoon, ano ba yung naisin mo sa akin, Panginoon? Kita mo sa akin, Panginoon, yung naisin mo sa akin at ipapanalangin ko siya sa inyo, Panginoon. Panginoon, nais mo ba na baguhin ko yung aking sarili, Panginoon? O kahabagan mo ko, Panginoon, baguhin mo yung aking sarili? Sa ganun tayo mananalangin. Hindi sa kung ano yung gusto mo, kundi manalangin tayo ayon sa naisin ng Diyos para sa atin. Dahil alam ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Manalangin nga kayo ng tulad nito, aming Ama na nasa mga kalangitan, pakabalalin nawa ang ngalan mo. Na sa ating panalangin, mga kapatid, pinaka-unang-unang magiging damdamin mo sa panalangin, hindi yung iyong sarili, kundi yung kabanalan ng Ama, ng kabanalan ng Diyos. Kasi pag yung panalangin natin to ay isang uri ng tago-offer sa Diyos. Isa itong mabangong samyo sa Kanya every time na nanalangin tayo. Kaya make sure yung iyong panalangin ay pure at ito ay nagiging isang magandang alay para sa Diyos. So pag iisipin natin na yung ating panalangin ay magiging offering sa Kanya sa isang saradong pintuan at isang at gusto lang natin mag-offer ng panalangin sa Kanya, mga kapatid. Napakaganda ng magiging takbo ng iyong panalangin. At magkakaroon ka ng kasiyahan, no? Alam mo sa puso mo, alam mo sa espiritu mo, na masaya yung Diyos. Nire-recognize ng Diyos yung iyong panalangin, yung pagpapakabanal sa pangalan ng Ama. Sa ganitong tayo nananalangin, alang-alang sa iyo, o aming Diyos. Sa verse 10, mga kapatid, dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban, kung papaano sa langit, gayon din sa lupa. Mga kapatid, ito yung tumutukoy sa Revelation chapter 11, verse 15, kung saan yung kaharian ng kalangitan ay dumating. Mga kapatid, darating yan sa darating na panahon. Ito ay siguradong mangyayari dahil ito ay pinakita sa atin ng Revelation. Siguradong sigurado yan. Pero mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan pa rin natin magkaroon ng panalangin para dito. Kasi 2,000 taon mahigit na ang nakakalipas at yung Panginoon, siya ay babalik na, pero hindi siya makabalik dahil hindi pa handa yung eklesiya, hindi pa handa yung kanyang mga mananampalataya sa kanyang pagbabalik. Kaya kailangan mananalangin tayo sa Panginoon para yung kanyang bayan, o kanyang kasintahang babae, yung kanyang eklesiya ay maging handa para sa kanyang pagbabalik. Verse 9, ito ay tumutukoy sa ating Ama. Etong verse 10 naman, ito naman ay tumutukoy sa Panginoong Hesus, na siya ay nagsasakatuparan ng kaharian. Ito 17 ng John, ito ay tumutukoy din, mga kapatid, sa panalangin. Ito ay tumutukoy naman sa buhay. Pero dito, mga kapatid, sa Mateo, mga kapatid, ang panalangin na ito ay nakafocus sa kaharian. Kasi sinabi doon, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Pinapakita na sa kalangitan, walang problema yung kanyang kaharian. Ang problema lang, mga kapatid, ay dito sa lupa. Bakit? Dito kasi sa lupa ay isang malaking digmaan ang nagaganap sa pagitan ng makalangit na kaharian at ng kaharian ni Satanas, no? So tayo yung battleground, tayo, no? So dahil tayo, lahat ay nananampalataya, puri ng Panginoon. Pero mga kapatid, kailangan pa rin nating manalangin
para sa pagdating ng kanyang kaharian dito sa lupa. Although yung eklesiya, ito ay isang bahagi ng kanyang kaharian, pero ito ay foretaste lang. Hindi pa nakahayag ng lubusan yung kaharian ng Diyos. Kailangan pa niyang bumalik. Yung church life natin, mga kapatid, ito yung foretaste ng kaharian sa darating na panahon. Kung hindi mo nararanasan yung kaharian ng Diyos sa loob ng eklesiya, pinapakita lang nito, mga kapatid, na may pangangailangan pa na ikaw ay manalangin para dito. Kailangan ikaw ay magkaroon ng enjoyment sa loob ng eklesiya. At itong church life, mga kapatid, kung hindi ka nagkakaroon ng enjoyment dito, hindi ka rin magkakaroon ng enjoyment sa darating na panahon ng kaharian. Bakit? Kasi nga, yung church age, isa itong foretaste, ay shadow ng magiging experience natin sa darating na kaharian. Kaya kapag magkakaroon ka rin ng enjoyment sa loob ng church age, pagdating mo sa darating na kapanahunan ng kaharian ng Panginoon, makakaroon ka na ng lubusang enjoyment. Panginoon, dumating na ang iyong kaharian, purihin ng Panginoon. So yung dito sa verse 10, pinakikita sa atin, dumating nawa ang iyong kaharian. So ito ay tumutukoy sa paghahari ng Panginoong Yesus, at sinasabi naman dito, nangyari nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din sa lupa. So dito sa panahon natin ngayon, tayo ay ginogovern ng Spirit. So ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, ito ang church age. Ito yung panahon ng eklesiya. Darating ang panahon, ito ay mahayag kahit sa mga hindi mananampalataya. Ito ay tatagal ng 1,000 taon, mga kapatid, purihin ng Panginoon. Bigyan kami ngayon ng aming pang-araw-araw na tinapay. Ito ay tumutukoy sa ating pangangailangan araw-araw. Although kailangan nating mabuhay, kailangan nating kumain, kailangan nating sumuporta sa pamilya natin, kailangan natin ng trabaho, lahat ng mga bagay para sa ating pag-iral, no? Ang pinakaunang dapat mong gawin ay ito ay idaan sa panalangin. At kapag ito ay dinaan mo sa panalangin, yung Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga bagay. Ito, mga kapatid, isang guidelines na pinapakita sa atin na dapat tayong lahat, mga kapatid, ay mapangunahan muna ng panalangin. Dahil ganito tumakbo ang kaharian ng Diyos. Mauuna yung panalangin bago tayo makatanggap ng mga bagay. At pag natanggap natin ito, mga kapatid, ito ay resulta ng panalangin, mga kapatid, purihin ng Panginoon. Verse 12, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, tulad din ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. Ito naman, mga kapatid, kung paano naman tayo magi-interact sa iba. Yung utang na binabanggit dito, ito ay tumutukoy sa ating mga pagkakamali sa loob ng kaharian. So kung tayo may mga pagkakamali, may mga pagkukulang sa Panginoon, hihingi natin to ng kapatawaran. Kapag ikaw ay meron nagawang pagkakamali sa harap ng Diyos, at ito ay hindi mo hiningi na kapatawaran, napakahirap manalangin. Yung iyong panalangin, mga kapatid, ay tila baga bumabato ka lang ng salita sa hangin, no? May something na barrier na humaharang sa iyo sa panalangin. Kaya hindi lang basta ikaw ay patatawarin ng Diyos, dapat ikaw din ay magpapatawad sa iyong kapatid. Bibigyan mo rin ng kapatawaran yung mga yung ating kapwa. Kasi ang purpose nito, mga kapatid, kailangan mapanatili mo yung kapayapaan. Kapag napanatili mo yung kapayapaan sa iyong kapwa, kakaroon ka rin ng kapayapaan sa Diyos. Verse 13, at huwag mo kaming dalhin sa pagsubok, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalatian magpakailanman. Amin. Yung pagsubok, ito ay tumutukoy sa mga pandaraya ng kaaway. Though alam naman natin, mga kapatid, na malakas naman talaga tayo, mga Kristiyano. Hindi ako kayang dayain ng kaaway sa kahit na anong pagsubok. Mali ka. Sa ngayon ako na maaaring malakas ka nga, no? Pero hindi mo dapat saniin na ikaw ay matukso. So, ang kailangan mong gawin, mga kapatid, di panalangin mo sa Panginoon na hindi ka dapat dalhin ng Diyos sa ganong klase ng sitwasyon. Na dapat alisin ka ng Diyos sa ganong klase ng sitwasyon. No, may kwento ko sa inyo, mga kapatid, yung palaka sa isang malamig na tubig. Dahil malamig ang tubig, masaya yung palaka doon sa loob ng tubig. No? Itong malamig na tubig na ito, mga kapatid, at itong palaka, nasa loob sila ng kaldero. Kalderong, malamig ang tubig, at nasa loob yung palaka. Ang saya-saya ng palaka sa loob. At ginawa, unti-unting pinainit yung kaldero. So, hindi na mamalayan ng palaka na unti-unti na palang umiinit yung kaldero. Ang alam niya lang, nag-e-enjoy siya doon sa tubig. Hanggang sa dumating yung panahon na yung tubig ay unti-unting uminit hanggang sa ito ay kumulo. No, mga kapatid, ganun lang kadali patayin yung palaka na yan. Ito ay sa pamamagitan ng unti-unting pagpapainit ng tubig hanggang sa hindi na namalayan ng palaka na ito pala ay ikamamatay niya. Ganyan din ang kaaway, mga kapatid. Kapag dinala tayo ng kaaway sa temptation, imposible natin itong overcome. Kailangan tayo ay nasa Panginoon. O pinakamainam, mga kapatid, dapat ipanalangin natin na alisin tayo ng Diyos sa mga ganitong klase ng temptation. Chapter 4 ng Mateo, mga kapatid, nakita natin kung paano nagwagi ang Panginoon sa temptasyon na ito. Yung Panginoon, meron siyang overcoming power dito sa temptation na ito. Although yung Panginoon din nasa loob natin, kaya natin mag-overcome, pero dito sa saligang batas na ito, na constitution na ito, pinakikita sa atin ang panalangin natin. Hindi dapat tayo i-tempt, no? Kahit gaano kapakalakas, no, ang kaaway ay tulso. Kaya kanyang unti-untiin, no? So, imbis na i-challenge natin yung kaaway, ipanalangin natin na tayo ay ialis ng Diyos mula sa pandaraya at pagsubok ng kaaway.